Mahigit 1 toneladang karne ng Peking duck ang kinumpiska sa Quezon City dahil hindi umano dokumentado. Ayon sa National Meat Inspection Service, mahigit 2 linggo nila itong minanmanan matapos makitang ibinebenta ang karne online. Doon sila nakipagnegosasyon sa online seller at nasabat ang Peking duck sa kanilang meet-up play sa isang palengke sa Project 6. Aabot sa 300,000 piso ang halaga ng karne na galing daw China. 4 na lalaki ang inimbitahan sa LMIS para makuhanan ng pahayag. Isa sa kanila menor de edad. Kwento ng isa sa mga lalaki, napakiusapan lang siyang magmaneho ngayong araw. Ayon naman sa isa pang lalaki, sinalulang niya ang online order ng kanyang kakilala. Hindi raw niya kilala ang may-ari ng karne. Ang nasabat na Peking duck, dadalhin naman sa destruction facility para hindi na mapakinabangan. Ngayong papalapit na ang Pasko, maagang i-budget ang mga ihahanda. Hindi lang kasi presyo ng manok at ilang Noche Buena items ang tumaas. May hiling ding dagdag presyo sa ilang delata. Saksi si Bernadette Reyes. Bagsak presyo ang farm gate price ng manok ngayon na naglalaro lang sa 85 hanggang 94 pesos ayon sa isang grupo ng mga manukan. Pero doble o higit pa ang presyo niyan sa mga pamilihan. Iba raw ang kumikita dahil mataas ang kanilang puhunan. Ang production cost namin sa broiler, mga 95 to 100 pesos per kilo. So, lugi-lugi na naman yan ang broiler. Ang dami kasing import. Walang day kami sa retail price yan. Wala kaming control yan eh. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 150 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dito sa Litex Market sa Quezon City, ibinebenta ang manok sa halagang 160 hanggang 170 pesos kada kilo. Huwag naman po sila mansamantala sa mga ibang customer kasi ang hirap talaga ng buhay ngayon. Pinaka naiipit ang mga customer. May iba ngang di na nagmamano. Di dilata pag no choice. Doon na lang sa dilata kasi medyo mas mura. Pero kahit pala canned meat manufacturers may hirit na taas presyo. 36 na sentimo hanggang 2 piso at 50 sentimo ang hiling na dagdag presyo para sa ilang delata tulad ng corned beef, pati meatloaf at beef loaf. Hindi ta-approve yung increase. We are not insisting. Makikiusap lang kami dahil yun talaga ang kinakailangan. Kawawa din yung mga mamimili. So talagang minamanage din namin as much as we can. But wait, there's more. Dahil pati ilang pang Noche Buena magmamahal din. 4 to 6 pesos na mas mataas ang presyo kumpara noong 2022 para sa holiday ham, pear-shaped ham at American ham ang asahan ngayong taon. Ayon sa PAMPI, sa kwenta nila, mas malaki pa dapat ang taas presyo pero sinikap nilang panatilihin pa rin itong abot kaya sa mga mamimili. Sangayon naman tayo sa panawagan ng DTI at ng Pangulo na panatilihin mababa kaya kahit medyo masakit ang konti, mga 1 to 4% increase na lang yung gagawin natin. Maglalabas raw ng price guide ng DTI sa mga susunod na linggo para magsilbing gabay ng mga mamimili. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nagbabadya ang oil price hike sa susunod na linggo. Sa projection ng isang oil industry source, batay sa 4-day trading, tataas na hanggang piso at 30 sentimo ang kada litro ng diesel. Hanggang piso naman sa kada litro ng gasolina. Paliwanag dito ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, bukod sa tumaas ng demand ng Amerika para sa langis, nakikita rin daw na makakaapekto sa demand at supply ang tensyon sa Gaza Strip. Inasama babalik ang adjusted operating hours sa mga mall ngayong bibigat na naman ng traffic dahil sa Christmas rush. Tuwing weekend lang din daw dapat ang sale ayon sa MMDA. Saksi si Chino Gaston. Magpapasko na naman kaya inaasahan ng mas masikip na daloy ng trapiko sa mga lugar sa Metro Manila kung saan may mga mall. Gaya ng mga nakaraang taon, pakiusap ng MMDA sa mga may-ari ng mall tuwing weekend na lang gawin ng mga sale. Hiningi rin ng MMDA na magbigay ng abiso ang mga mall 2 linggo bago ang kanilang mga mall-wide sale para maplano ang pangangasiwa sa traffic. Alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi na sila bukas. May restrictions din sa mga delivery trucks sa mga mall. Liban sa mga perishable goods, pwede lang ang mga delivery ng mga truck sa mall mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. 2 weeks before ng nasabing event ay mag-submit po sila ng traffic management plan. At ganoon din po para ma-augment namin.
ito po ay para po masiguro na yung pong mga events po na yan at yung mga sales ay hindi po pagmumulan or magiging sanhi ng traffic. Traffic, sir. Upos ang gas, talo sa biyahe ko. Pero sa tingin mo ngayon, matraffic na rin? Kasi yung pag-aantay nila ng pasahero din. Sa taya ng MMDA, madaragdagan ng 20% ang dami ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila, lalo na tuwing weekends. Kaya simula sa November 13, tigil na muna ang mga paghuhukay sa mga lansangan para hindi makadagdag sa Christmas traffic. Extended na rin ang duty ng mga traffic enforcers hanggang hating gabi. Mula naman October 27, sisimula ng MMDA ang Oplan Undas para sa dagsan ng mga luluwas sa mga probinsya. 1,448 na mga MMDA personnel ang i-deploy sa mga lansangan at sementeryo. Naglabas din ng paalala ang Office of Transportation Security sa mga nagbabalak bumiyahe ngayong undas. Bawal sa carry-on baggage sa mga liquid gaya ng mga gel at pabango na higit sa 100 ml. Kung kailangang magbitbit ng mga alak at iba pang liquids na higit sa 100 ml, dapat nasa check-in baggage. Bawal din ang mga toxic, flammable at corrosive materials. Lahat ng matutulis o matalim na bagay, gaya ng mga gunting, pocket knife, shaver at cutter, sa check-in lang pwede. Kukumpiskahin ang mga yan kapag nasa carry-on baggage. Pinalawig naman ng LTFRB ang validity ng special permits na inisyu sa mga public utility bus. Ito'y para sa inaasahang buhos ng mga biyahero sa Undas Holidays, gayon din sa barangay and sangguniang kabataan elections. Tatagal ang validity ng special permit hanggang November 6. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Kapuso, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang simula ng amihan season. Ibig sabihin po nito, asahan na natin yung unti-unting paglamig ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang northeast monsoon o yung hanging amihan ay yung malamig at yung hangin galing po sa Siberia at mainland China. At inaasahan po natin na di gaya ng habagat, may hinang pag-ulan lang ang dala nito dito sa ating bansa. Pero kasabay nito yung pag-iral naman nitong shear line ngayong weekend. Ito po yung binubuo naman ng makakapal na ulap dahil sa convergence o yung pagsasalubong ng magkaibang hangin. Yan nga itong hanging amihan at ganoon din yung easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Malalakas na ulan po ang inaasahan natin. Dito yan sa Northern Luzon at ganoon din sa ilang bahagi ng Bicol Region. Ganyan din sa linggo ng hapon at may heavy rains na inaasahan dito sa Palawan. Inaasahan din natin yan dito sa ilang bahagi po ng Central Luzon at ganoon din sa probinsya ng Quezon. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng ulan bukas, lalo na sa hapon. Ganyan din sa linggo, kaya kung may lakad with the family, huwag kalimutang magdala ng payong. Halos buong Visayas naman ang uulanin bukas. May mga malalakas sa ulan, lalong-lalo na dito sa Leyte provinces. Pagsapit ng linggo, may malalakas na ulan na rin dito sa Negros provinces at sa lalawigan ng Antique, kaya doble ingat. Sa Mindanao naman, kalat-kalat po ang ulan na inaasahan natin bukas. Pero sa linggo ng hapon, malawakan na po yan. Heavy to intense rains ang inaasahan natin, lalong-lalo na sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ito yung color red at kulay orange dito sa ating mapa. Ibig sabihin mga matitinding pag-ulan po yan. Sa mga magwi-weekend getaway naman, silipin natin ang 3-day forecast ng Pag-asa sa ilang pasyalan sa bansa. Sa mga magpapalamig sa Baguio City, ang temperatura dyan na 16 to 24 degrees Celsius at inaasahan natin yung partly cloudy to cloudy skies. Magiging maulap naman sa Tagaytay City kaya may chance rin po ng ulan bukas, pero by Sunday and Monday, inaasahan natin yung unti-unting pagganda ulit ng panahon. Kung sa Boracay naman ang punta, ang temperatura 25 to 33 degrees Celsius. Maaliwalas naman ang panahon maliban na lang sa localized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi. At halos ganyan din ang inaasahan natin sa Zamboanga City. Pero mga kapuso, posible pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang sa updates. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sumalang ulit sa pagdinig ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Socorro Bayanan Services Incorporated. Kaugnay dito ng mga reklamo ng umano'y pang-aabuso sa kanilang komunidad sa Surigao del Norte. Saksi si Salima Refran.
sir. Wala po. Sir, kayo, senyor. May gusto pong sabihin, sir? Hindi sumasagot sa mga tanong ng media sina Jaren Esquilario o Senyor Aguila at iba pang miyembro ng Socorro Finance Services Incorporated sa muli nilang pagharap sa panel of prosecutors sa Department of Justice para ito sa clarificatory hearing ng preliminary investigation sa patong-patong na reklamo laban sa kanila dahil sa mga umano'y pang-aabuso sa kanilang komunidad sa Surigao del Norte. Sa supplemental counter affidavit, naghain ng sagot ang mga respondent sa dagdag na ebidensyang inihain ng NBI, kabilang ang mga video ng umano'y military training sa mga bata. Nag-file kami ng supplemental counter affidavit ngayon. Ano po yung nilalaman doon, ma'am? Basically, I think we are barred to say that in media right now. kinontra rin ng mga abogado ng SBSI ang hiling ng NBI ng precautionary hold departure order laban sa kanila. We're hoping that everything that we raised in the counter affidavit will be taken into consideration with the filing of this case. Dumating rin sa pagdinig ang ilan sa mga complainant, saksi at iba pang biktima ng SBSI para panumpaan muli ang kanilang salaysay. Ayon sa Department of Justice, submitted for resolution na ang mga reklamo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Patuloy po ang pasiklaban ng mga koponan sa hardcourt ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laro kanina, dikit ang laban sa pagitan ng Emilio Aguinaldo College at De La Salle College of St. Benilde. Pero nanaig pa rin ang AIAC Generals sa score na 78-76. Tinambakan naman ng San Beda Red Lions ang San Sebastian College Recoletos Golden Stags at nagtapos ang laro sa score na 76-53 pabor sa San Beda. Sa pinakauling tali, nanguna pa rin ang Mapua Cardinals sa standing na 7-1. Abangan bukas na umaga ang laban ng Mapua Cardinals at Perpetual Altas. At sa hapon naman, magtatapat ang Arellano Chiefs at JRU Heavy Bombers. Mapapanood ang laro live sa GTV at naka-livestream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Sampung araw bagong barangay at SK elections, nanguna si COMELEC Chairman George Garcia sa pagbabaklas ng illegal campaign materials sa Maynila. Ang ilang poster sa barangay 310 at 312, tama naman ang sukat, pero ikinabit sa hindi common poster areas. May ganito ding paglabag sa Caloocan. Sa Quezon City naman, binaklas sa isang bakanting lote ang mga campaign poster na mali naman ang sukat. Nagkaroon din ng pagbaklas sa Sarangani, General Santos, Dumaguete City at Batangas. Halos 200,000 pulis ang ipapakalat po para sa eleksyon. Makakasundo ang may kaugnay sa ekonomiya at kooperasyon ang naging sentro na ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa pulong na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos, natalakay rin ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Lalo't ilan sa bansang miyembro ng GCC ay malapit sa Israel at Gaza. Sa pulong naman ni Pangulong Marcos at ilang Arab leaders, napag-usapan ng tataas pang demand ng Saudi para sa mga Pinoy healthcare worker at skilled workers. May nilagdaan din silang kasunduan para sa mas malawak na training ng mga Pilipinong manggagawa. Ayon sa Malacanang, aabot sa $4.26 billion ang halaga ng mga kasunduang napirmahan ng business leaders ng Saudi at Pilipinas. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. We are confident that more Saudi investors will be investing in the Philippines. Excited po ang cast na official entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival. Yan ang pelikulang Firefly. Ayon kay Isabel Ortega, masaya siyang nakasama sa Film Fest ngayong taon.
Tiniyak din ni Miguel Tan Felix na hindi lang well-directed ang pelikula, kundi maganda ang pagkakasulat at pagkakaproduce. Sa pictorial pa lang, kitang-kita ng chemistry bilang mag-ina ng bidang si Alessandra De Rossi at gaganap bilang anak niya sa pelikula na si Sparkle Child star Ewan Micael. Ipinasilip ng It's Showtime family ang kanilang quick vacation sa Hong Kong. At English singer na si Ed Sheeran may concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Ating saksiyan. Dadalhin ni Ed Sheeran ang kanyang mathematics tour sa Asia next year. Special guest niya sa buong tour si Callum Scott. Magko-concert sila sa 8 bansa kabilang ang Pilipinas. Sa March 2024 ang Manila leg ng tour sa Pasay City. Ikatlong concert na ito sa bansa ng British musician na nagpasikat sa mga kantang Thinking Out Loud, Eyes Closed at Perfect. Game na kumasa sa viral dance trend sa TikTok ay ng host ng It's Showtime habang nakabakasyon sa Hong Kong. All smiles ang It's Showtime family sa kani-kanilang vacay photos. Sinusulit nila ang 2-week break habang suspendido ng MTRCB ang noontime show hanggang October 27. Napapanood muna ngayon bilang kapalit ng It's Showtime ang It's Your Lucky Day. Magbabalik primetime si Claudine Barreto sa GMA Regal Entertainment collaboration ng Lovers and Liars. Gagampanan niya ang isang successful corporate woman na magiging kahinaan ng relasyon sa isang lalaki na mas bata sa kanya. First time niya ring makakatrabaho ang ilang kapuso stars. After 7 years na hindi nakita sa TV, aminado si Clau na kabado siya. I've been throwing up because of yung nervyos ko talaga. Na, sasalang ulit ako sa teleserye, kung ano talaga ang forte ko. Nag-adjust daw siya for her comeback, gaya ng kanyang weight loss journey. One day, I just woke up and said, I'm gonna fix my life. I'm gonna have to go on a strict diet, work out, and look even better than before. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 66 na araw na lang. Pasko na. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.